Good morning! So ngayon gumawa na naman ako ng video kasi, 'di ba marami ding nagtatanong, kung paano nga ba mag-apply sa call center. So alam niyo gustong-gusto kong gumawa ng mga ganitong video kasi gusto kong i-share yung experience ko before, bago ako BPO. So yun na nga, bago ako nag-BPO, year 2020, nagiging mananahi muna ako 'no, sa SON. So yes, nagiging mananahi ako for 2 years and 2 months. And then, year 2023, after ng 13 months, so you know, gano'n naman talaga usually. So nag-decide ako na i-push yung pagpasok sa BPO kasi hindi ko kaya yung magtahi na, kasi ang sakit na ng likod ko. And then, December yun, eh. So lakas ng loob lang talaga 'no, at kapal ng mukha. Sabi ko naman talaga sa iyo, eh, malakas talaga yung confident ko. Kasi nga lagi kong katwiran, wala naman akong ginagawang masama, 'di ba? Nag-try lang naman ako. At least sinubukan ko. Ngayon kung hindi ako papasa, okey lang, kung papasa, eh, di mas okey. So yun na nga, pinush ko kasi first sa BPO kasi walang age limit, and then, may HMO kasi 'di ba, nung una dalawa yung HMO na sa kanila. May ikaw at saka yung, beneficiary mo, so asawa ko. And then mas mataas talaga ang sahod compare sa outside BPO. So yun lang. And then mas marami pang mga benefits like incentives, aircon yung ano, pinapasukan mo, hindi ka mangangamoy kilikili, maganda ka, nakakaganda talaga. Maganda na ako pero lalo akong gumanda. Hmm. Magre-react ka naman diyan na GGSS na naman si Ani. Bakit ba? Feel ko, eh. Nangangawa yan. Hindi, joke lang naman yan, Day, ha. Pero yun na nga, dahil sa taas ng confidence ko, so feeling ko maganda ako. Gano'n lang yun. Alangan man ida-down ko pa yung sarili ko, 'di ba? So yun, ang pinakauna ko talagang in-applyan is sa VXI. Tandang-tanda ko talaga yan, Day, diyan sa Bridgetown. Imagine, wala akong experience pero ang mga tanong sa akin is naloloka ako. So yun na nga, in short, naligwak. And then nag-try naman ako sa mga kapitbahay diyan sa Bridgetown, ligwak pa din. And then one time, nasalubong ko yung kapitbahay ko nagtatrabaho diyan sa resort, sabi niya, "Try mo 'te kasi, pang-newbie talaga sila." So tinry ko and then nagsama kaming tatlo ng mga kasama ko dati sa SON. So good thing pumasa kami, in short pumasa kami, and then dun na nag-start yung, journey ko sa BPO. Sa totoo lang, based on my experience, sa una lang siya mahirap. Na-shock lang din ako sa mga interview talaga. Hindi naman nakakatakot mag-English, eh, as long as marunong ka lang makikipag-communication. Dun na pero siyempre normal naman na yung kabahan ka talaga, sa totoo lang natai-tai talaga ako, day. Pagbalikan ko talaga yung moment na yun, masasabi ko talaga na si Lord talaga. Paraan yun ni Lord na mapasok talaga ako sa BPO. Kasi sabi ko nga, kanya-kanyang pahina yan. So, ngayon siguro yung time ko, kasi at that time, 39 na ako eh. So, 3 years na ako. So, 42 na ako ngayon. Yes. And then, na-realize ko na um, depende din yan sa nag interview siguro. Kasi nung time na yon nakakapag-Tagalog talaga ako eh. So, mabait lang siguro talaga yung nag-i-interview sa akin and inano siya ni Lord para ipasa ako or nakita din talaga niya na, interested naman talaga ako. And ang isa lang na nakaka-proud is, medyo struggle talaga ako 'no, kasi even may computer kami, hindi ako mahilig magkalikot. So, dun ako nag-struggle and then ang pinaka-struggle ko is yung mga password, dun talaga ako mas nag struggle. Sa interview, di talaga madali kasi, English talaga siya. As in ang gagaling talaga nila be na-amaze talaga ako na ang gagaling na mag-English. Sana pala dati pa. Pero hindi mo naman galing, dapat pagdaanan mo talagang dapat pagdaanan para makarating ka sa ngayon. Sa susunod na lang uli i-share ko kasi wala lang, gusto ko lang talaga mag-share-share ng ganitong mga experience. So itong mga share ko is, personal experience ko. So yung mga interview siguro sa sunod na 'no, kasi paghahandaan ko din muna.
meme. So, yun lang, bye.